And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kapatid. Nako, usapang China muna tayo ngayon ha. Mga sundalo at ilang ahensya ng gobyerno sasanayin sa cyber warfare at territorial defense sa isasagawang joint drills mga kaibigan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And sa tingin ko mga kapatid, no, napapanahon na talaga na magsagawa tayo ng mga ganitong mga exercises, no, dito sa loob ng ating bansa. Lalo na nanalo si Donald Trump mga kaibigan bilang presidente ng bansang Amerika. And sa tingin ko mga kapatid, mas lalong magiging intense, no, yung gagawing panghaharas ngayon ng bansang China dito sa ating Sandatahang Lakas mga kapatid na nakabantay dyan sa may West Philippine Sea. Kasi nga mga kaibigan, no, yung West Philippine Sea na yan mga kapatid, maliban sa mga yamang dagat, no, at sa mga minerals na nasa ilalim ng katubigan, no, ng West Philippine Sea mga kapatid, isa sa mga rason mga kaibigan, no, kung bakit gustong agawin yan ng China mga kapatid, dahil ayon sa ilang mga eksperto no, na aking napanood, yung West Philippine Sea na yan mga kapatid, ano, na gustong agawin ng China ay matatawag nilang strategic point daw yan mga kapatid para dito sa bansang China, no, na or para dito sa plano ng bansang China mga kaibigan na pagsalakay sa bansang Taiwan. And isa din dyan mga kapatid, ano, kaya ko nasabi na magiging mas intense itong mga pwedeng gawing pang-aatake or panghaharas sa atin ng bansang China ngayon, dahil nga mga kaibigan, itong ang si Donald Trump mga kapatid, no, ay may interest din diyan, no, sa bansang Taiwan. In fact mga kaibigan, ano, minsan na rin sinabi talaga ni Donald Trump mga kapatid na pagbabayarin niya itong bansang Taiwan mga kaibigan dahil sa ginawang pagnanakaw di umano nito sa negosyo ng bansang Amerika. Kasi nga, para sa mga hindi nakakaalam dyan mga kaibigan, merong isang kumpanya dyan mga kapatid sa bansang Taiwan, no, na pinagkakainteresan ngayon ni Donald Trump, at yan po ay ang TSMC mga kaibigan, na siyang nagbibigay ng bilyon-bilyong pera mga kapatid para dyan sa bansang Taiwan. Kaya sobrang yaman ng bansang Taiwan mga kaibigan, na according din kay Donald Trump mga kapatid, negosyo di umano yan ng Amerika na ninakaw, no, ng bansang Taiwan. Ngayon merong magiging conflict dyan mga kapatid na posible tayong madamay, no, kasi nga ang China mga kaibigan, isa din yan sa rason, no, kung bakit gusto nilang sakupin itong bansang Taiwan mga kapatid, dahil din dyan sa kumpanya na yan, which is yung TSMC. And ngayon mga kaibigan, para maging successful itong planong pagbawi, no, ng bansang China dito sa bansang Taiwan mga kapatid, kakailanganin nila, no, yung West Philippine Sea na yan, no, para sa kanilang mga plano. Kasi nga ayon sa ibang mga eksperto, strategic point di umano mga kaibigan ang West Philippine Sea, kaya ito pinagkainteresan ng bansang China. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at magbibigay na natin ng ating personal na opinion after nito. Ang objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. Nakatuon sa territorial defense ang ika-8 edisyon ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat pa ngayong taon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kabilang sa mga pagsasanay ngayong taon ay command post, field training at cyber warfare exercises. Isasama ang information warfighting exercise dahil kabilang ang strategic communication sa defensive operation. So meron tayong mga grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to defend our network, no, from cyber attacks. Yun lang po ang gagawin natin. Depensa tayo. Kabilang na dito ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa giyera, gaya halimbawa ng pag-counter sa maling naratibo ng China sa West Philippine Sea.
Okay. Kasi nga kung yung narrative ng kalaban ang umiiral, talo ka na dun sa gera na yon. Eh paano? Maging dito sa loob ng bansang Pilipinas, mga kapatid, merong mga tuta ang bansang China dito. At yan nga, mga kaibigan, yung mga DDS, pati yung mga DD shit na mga vloggers na yan. 'Di ba? Kasi nga maka-China si Digong, mga kapatid, at sila talaga ang instrumento ng bansang China, mga kaibigan, sa pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol diyan sa may West Philippine Sea. Pero inyo, mga kapatid, mismong si Vic Rodriguez, mga kaibigan, no, aspiring senator, no, nagsabi na walang West Philippine Sea, mga kapatid, no, sa mapa. At tanging katang isip lang di umano yan, mga kaibigan. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, yung grupo ni former President Duterte, mga kaibigan, sila mismo ang instrumento ng China. Kaya nga gusto nila makabalik, di ba, sa Malacanang. Kasi nga, mga kaibigan, gusto nila makiisa dito sa mga plano ng China, no, dito sa mga teritoryo natin. Tingnan nyo na lang ang nangyari, mga kaibigan, no, sa issue ng Gentleman's Agreement, na kung saan, mga kapatid, kinompromiso ni Duterte yung West Philippine Sea na yan. Meron na siyang sariling kasunduan, mga kapatid, sa bansang China. Kaya ngayon, mga kaibigan, no, dapat lang talaga na maghanda tayo. Dahil mismo dito sa loob ng ating bansa, mga kapatid, merong espiya ang bansang China. At yan nga, mga kaibigan, yung mga DD shits na yan. 'Di ba? Sila ang nagpapakalat, mga kapatid, ng mga maling naratibo at mga maling impormasyon patungkol, mga kaibigan, sa issue ng West Philippine Sea. At ang China, mga kaibigan, desididong agawin sa atin yan. Kasi nga, mga kapatid, ayon nga sa mga eksperto, yung WPS na yan, mga kaibigan, ay strategic point yan. At malaki ang gagampan ng papel niyan, mga kapatid, para dito sa plano ng bansang China na pagsakop sa bansa ng Taiwan. 'Di ba? And aasahan na talaga natin yan, mga kaibigan, na sa mga susunod na mga gagawing panghaharas sa atin ng bansang China, medyo magiging intense na yan, mga kapatid. Kasi nga, nanalo na si Donald Trump bilang presidente ng bansang Amerika. And anticipated na ng bansang China yan, mga kababayan, especially dito kay Xi Jinping. Anticipated na niya yan, na pagkakainteresan din talaga, no, ni Donald Trump yung Taiwan na yan. Kasi nga, mga kapatid, kiniklaim din kasi ni Trump na ninakaw ng Taiwan, no, yung negosyo ng bansang Amerika. Yan nga yung negosyo, mga kababayan, no, ng TSMC. Na kung saan, saan din, mga kababayan, no, isa din yan sa rason, mga kapatid, kung bakit gustong sakupin ni Xi Jinping ang Taiwan. Kasi yung TSMC na yan, mga kababayan, pagtuluyang nabawi or napasailalim ni Xi Jinping sa kanyang kapangyarihan, yung Taiwan na yan, mga kapatid, no, mabuboost kasi, mga kaibigan, yung kanilang namamatay na ekonomiya, no. At may posibilidad din, mga kapatid, na makokontrol ni Xi Jinping, no, ang lahat ng merkado, no, na tumatangkilik at tumatanggap ng negosyo ng TSMC. Madodominate niya, mga kababayan, yung global market, no, kumbaga. Kaya ngayon, mga kapatid, itong China, no, sa tingin ko lang, magiging magdo-double time to ngayon, mga kababayan, no, sa kanilang mga ginagawang pang-aangkin dyan sa ating teritoryo. Kasi malaki talaga, mga kapatid, di umano ang gagampan ng papel ng WPS na yan pag nakuha yan sa atin ng bansang China. Anyway, tuloy muna natin to, mga kababayan. Ganyan din nangyayari sa South China Sea at sa West Philippine Sea, di ba? Alam natin yan, na kahit na tayo yung binabangga ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese militia, ang lumalabas sa balita kung minsan tayo pa ang bumangga sa kanila, no? Fake news. So we have to counter that and we have to rehearse that in times of war. Dapat i-address niyo muna, no, kung ako dito kay General, sino may pangalan nito? No?
dapat i-address muna ni General yung mga politician, no, na nagpapagamit sa bansang China. 'Di ba? Kasi itong mga politician na ito tulad nila Duterte, mga kapatid, no. Ito po ay delikado at talagang papaniwalaan ito ng mga bobong mga Pilipino. 'Di ba? Ngayon pa nga lang mga kababayan, nakikita natin maraming mga Pilipinong sumasamba diyan kay Duterte. Oh, at lahat ng sasabihin niyan mga kapatid ay papaniwalaan talaga ng kanilang mga supporters. Oh. So dapat yan muna yung dapat i-establish nitong sandatahang lakas ng Pilipinas, mga kababayan. No. Dapat yan muna yung i-address nila. Yung mga politician, no, na nagpapagamit sa bansang China dahil yan yung pinaka-anay dito sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Anyway, suggestion lang naman 'yan, no. Sana mapanood ito ni General Browner, no. Na dapat kung meron man silang dapat unahing linisin dito yung politics ng Pilipinas. Itong mga politician na tumatanggap ng pera galing sa bansang China para linlangin yung sarili nilang mga kababayan. Tuloy! Isasagawa ang pagsasanay sa teritoryong sakop ng Western Command sa Palawan at Northern Luzon Command. Kabilang na dito ang sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. The West Philippine Sea will be conducting a series of exercises, all of which will be taking part in the western portion of Palawan. We will be having island seizure exercises, amphibious counter-landing exercises, and air defense exercises. Kasama dyan yung joint intelligence, surveillance, and reconnaissance and maritime security exercises. Alam niyo mga kapatid, imbis na pag-usapan sa Senado, sa House of the Representatives itong mga budget ni Sara Duterte, 'di ba? Bakit kaya mga kababayan hindi paglaanan ng budget ng gobyerno natin yung mga reservist? 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kapatid, maraming gustong maging reservist, no? Maraming mga Pilipino ang gustong tumulong sa pagdepensa, no, sa pagbabantay ng ating mga teritoryo. Na kung saan mga kababayan hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil isa sa mga nagiging rason diyan mga kapatid, kulang sa pondo, 'di ba? Bakit kaya mga kababayan, no, hindi na lang ibigay dito sa mga kababayan nating gustong pumasok sa pagiging reservist yung mga confidential funds, no, na pinapa-approve ni Sara Duterte sa Senado at sa House of the Representatives, mga kapatid. 'Di ba? Imbes na ibigay sa kanya yan, kasi nga ngayon mga kaibigan, no, meron pa rin yatang I think 700 million, no. Yung 700 million na yan mga kapatid, kung ibibigay mo yan bilang tawag nito, kung ipo-provide nila yan, ilalaan nila dito sa mga kababayan natin na gustong pumasok sa pagiging reservist, no, malaking bagay yan, no. Kahit sa mga pagkain man lang, sa mga uniform, di ba? Bigay sila ng pondo diyan kay Sara Duterte, mga kababayan. Hindi naman nagbibigay ng tamang liquidation. Oh. Itong mga kababayan natin na handang suportahan yung ating gobyerno, handang ipaglaban yung ating bansa, no? Sila yung hindi nabibigyan ng pagkakataon, mga kapatid, dahil yung pera na dapat ibigay sa kanila, nilalaan diyan sa Office of the Vice President. Na wala namang naambag sa ating bansa. 'Di ba? At ngayon, ginagamit pa niya yung pera ng bayan, mga kaibigan, sa pagdi-destabilize sa kasalukuyang gobyerno sa pansarili pa rin nilang interes. Oh, bakit kaya yung mga budget na yan, mga kapatid, hindi na lang i-reserve doon sa mga kababayan natin na gusto maging reservist? I'm sure mga kababayan, dadami pa, no, ang sundalo ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ibili na lang niya ng mga baril para dito sa mga reservist, 'di ba? Ba't kasi kailangan bang bigyan pa ng budget niya si Sara Duterte? Si Leni Robredo nga 'di ba? Nakasurvive nga ng 6 na taon Naggipit yung budget kung totoong magaling itong si Sara Duterte, edi dapat lagpasan niya yung nagawa ni Leni Robredo. 'Di ba? Pero naman 700 million. Oh, malaking bagay na 'yan. Ilang damit na, no? Ilang armas na ang pwedeng mabili diyan para ibigay dito sa mga reservist, no?
na gustong, dito sa ating mga kababayan, gustong ipagtanggol yung ating bansa. Di ba? Yan lang yan. Yan hindi ko maintindihan talaga yung mga kapatid. Ano, ituloy muna natin to. Inaasahan na daw ng AFP na ibomonitor ng China ang pagsasanay. Pero Sigurado yan, monitor yan. No. Ito pa nga lang plano na to eh. Alam na ng China yan, mga kapatid eh. May mga espiya dito sa loob eh. Oh. Meron tayong mga sariling may mga kababayan tayo, no, na nag-i-espiya mismo dito sa ginagawa natin sa loob. Oh. Kaya kahit hindi na magpadala ng ng espiya ang China, mga kaibigan, no, mga Chinese na espiya. No? Meron na silang mata dito sa loob ng ating bansa. At yun nga, mga kapatid, ang mga DD shit. No? Sila yan. Oh, malay natin, hanggang ngayon, meron pa ring espiya dyan sa loob ng Coast Guard, no? Sa loob ng Navy, sa loob ng AFP. Di ba? Hindi natin alam. Kaya, siguro sa tingin ko, yan ang tutukan nila General Browner. No? Linisin yung hanay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, linisin yung mga politiko, no, na nagpapaalipin sa China, di ba? Yan ang dapat i-priority nila, mga kapatid. Nang sa ganun, makapagplano tayo, no, ng maganda laban dito sa mga gustong gawin ng China sa atin at sa ating mga teritoryo. Yun dapat, mga kababayan. Anyway, tuloy. may contingency plan na ang AFP para dito. We have done the contingencies for the in the planning, and of course we expect that our Chinese counterparts will be monitoring us and doing some things maybe, but our planners have planned and prepared for contingencies in the process. Ayon kay General Nicodini, ang AJEX exercise ay paghahanda ng sandataang lakas para sa isasagawang balikatan sa susunod na taon. Bukod sa mga miyembro ng Philippine Navy, Army, Air Force at Special Forces, kasama din sa pagsasanay ang miyembro ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police Reservice at iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DFA, DSWD, DILG at iba pa. Ano, titignan natin mga kapatid, ano? Yung senaryo na gusto na lang ipakita dito is parang actual na gera eh. Kasi it involves mga kaibigan, no? Dito sa mga ahensya na hindi naman talaga related sa sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So, siguro ang mindset ng presidente natin ngayon is dapat i-prepare mo lahat ng ahensya ng ating gobyerno dahil parang meron akong nararamdaman na hindi maganda, no, dito sa pagkapanalo ni Donald Trump. 'Di ba? Kasi ako mga kapatid, no, in my honest opinion sa sarili ko ng analyzation mga kababayan, no, medyo tensionado si Xi Jinping mga kapatid, no, sa nangyari ngayon, no, sa resulta ng eleksyon sa bansang Amerika. Dahil nga doon mga kababayan sa interes ni Donald Trump mga kapatid diyan sa TSMC company, no, na kung saan pinagkakainteresan din yan mga kababayan ni Xi Jinping. Dahil ang sino man, no, ang sino man sa dalawang bansa na ito, Amerika at China, no, ang makakuha ng full control ng TSMC na yan mga kapatid, no, pwede nilang i-dominate, no, yung pandaigdigang merkado. Oh, ganun ka-powerful yung TSMC na yan mga kababayan. At minsan na rin talagang sinabi ni Trump yan mga kapatid before pa ang eleksyon, no, na hindi niya tutulungan ang China, ang Taiwan, no, dahil ninakawan di umano sila nito. So doon pa lang sa binitawan ni Trump mga kababayan, sa tingin ko hindi niya tutulungan, bagkus pagkaka-interesan pa niyang bawiin yung kumpanya dyan sa Kwan. At hindi papayag ng Amerika mga kababayan, no, na tuluyan niyang makuha ng bansang China, no? Tuluyang masakop ng bansang China yang Taiwan na yan mga kapatid. Hindi yan hayaan ni Trump. Kasi mga kababayan, once na nasakop ni Trump, sumurrender itong Taiwan, no, sa bansang China mga kapatid, automatic nasa kanya na kaagad yung control ng TSMC na yan. Oh.
Kaya siguro ang gagawin siguro ni Trump dyan mga kababayan, hindi niya tutulungan yan. Pero panigurado niya mga kapatid, meron siyang gagawin dyan para makuha yung TSMC na yan. No? Yun. Anyway mga kababayan, tingnan na lang natin ang mga posibleng mangyari niyan sa nabubulol ako. Ang mga posibleng mangyari dyan mga kapatid sa hinaharap. Basta isa lang ang sigurado ako mga kababayan. No. Mas magiging marahas ngayon ang China sa atin sa mga susunod na araw mga kapatid. Kasi nga, meron ng nakikitang matinding kakompetensya itong si Donald Trump dyan sa bansang Taiwan. At yan, itong si Xi Jinping sa bansang Taiwan. At yan nga si Donald Trump mga kababayan. Kaya siguraduhin talaga or mamadaliin talaga ni Xi Jinping mga kapatid yung pag-agaw niya dito sa ating teritoryo. Kasi nga, ito po ay strategic point. Yung West Philippines na yan. At malaki ang gagampan ng papel niyan mga kababayan para sa bansang China kung sakaling makuha nila yan ng tuluyan sa bansang Pilipinas. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.